Hey yo, what's up mga Inzan? So for today's video ay meron ako ditong buto ng mangustin galing sa pinagkainan namin kanina. At naisip ko na ba't di kaya itanim to sa likod ng bakura namin ay napakalawak pa naman ng space doon. Wala man lang kahit isang puno na mapakinabangan namin pag kami ay nagugutom. Unlike sa ibang bansa ay nagtatanim sila ng kung ano-ano kahit maliit lang yung space nila. Why not gawin ko rin kaya to sa likod namin at practice natin yung sustainability, diba? Pero sa tunay, impluensya to ng kakapanood ko ng mga video na namimitas sila ng sarili nilang mga tanim. Kaya tara samahan niyo akong magtanim ng kung ano-ano dito sa likod namin. Unahin na natin yung mangustin. So sa kinain kong mangustin, 6 na buto lang yung goods. So sabi nila meron daw babae tsaka lalaki na buto. Yung babaeng buto ayun yung namumunga at sana swertehin tayo at ang 6 na buto na to ay babae. Nang sa gayon ay tayo makapagparami. So una-una natin gagawin ay lilinisan natin yung buto at kukunin natin yung mga balahibo at makuha natin yung pinakabuto sa loob. And kukunin natin yung balahibo na yan. So kailangan muna natin isoak siya at para at least mabilis na lang kunin yung mga balahibo. Medyo mahirap nga siyang kunin kasi napakadulas pero patient lang talaga para makuha natin at malinisan natin at nang sa gayon makuha natin yung pinakabuto sa loob. So binabad ko siya sa tubig para mabilis ko na lang kunin mamaya yung mga balahibo sa buto. At dahil 6 to, kailangan ko talagang isa-isa yung linisin tong mga to. So piniga-piga ko lang ng konti para at least mabilis ko na lang mamaya kunin na yan. Tignan nyo, napakarami talagang balahibo niyan. So habang ginagawa ko to ay napapaisip ako na sana mabuhay to dahil first time ko namang gumawa ng mga ganito. Ayan, naalis ko na medyo konti yung mga balahibo kaya pwede na nating itong tuklapin. So ito na yung kakalabasan niya. Pag nakuha mo na yung balahibo at natuklap mo na sa loob, medyo napasugatan ko nga dyan siya pero sana hindi siya nasaktan. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa at paano ko tinutuklap yung mga balahibo at para makuha ko yung pinakabuto sa loob at ayun yung itatanim natin. Medyo mabusisi nga lang siya pero at least medyo malambot na kasi nga nababad ko siya sa tubig at napakabilis lang kunin. Kaya habang ginagawa ko to, na-imagine at naiisip ko kung ilang bunga kaya yung mga pipitas ma-harvest ko dito at pamimigay ko sa buong barangay. Pero syempre alam ko naman na matagal-tagal bago pa tumamunga kaya sana mabuhay ka at magpakarami. Natutuwa talaga ako sa mga napapanood kong video sa ibang bansa na nag-harvest sila ng mga prutas na tinanim nila sa kanilang mga bakuran. Apaka-fulfilling yung feeling lalo na pag talagang namunga yung tinanim mo. At kung napanood mong video na to ay simulan mo na magtanim ng kung ano-ano kung may space ka dyan sa bakuran nyo. At ikaw din naman yung makikinabang sa mga ganyan. Sabi nga nila pag may tinanim may aanihin. So this is the final look pag nakuha mo na yung mga balahibo at nakuha mo ng pinakabuto mismo sa loob. So ito na yung magiging itsura niya after mong malinisan at makuha yung mga balahibo. Ready na to itanim. Pero syempre you make sure na nakuha mo yung mga balahibo at nalinisan mo talaga. At next natin gagawin, kukuha tayo ng maliit na Tupperware, lagyan natin ng malinis na tubig at isoak natin to yung buto at hayaan natin ng 1 araw bago natin to itanim. Kaya yung wish ko, birthday. Pero sana maging successful to at mabuhay tong mangustin na tinanim ko. Kaya kung umabot ka sa panunood ng video hanggang dito, please do like and share and comments kung taga saan ka. At kung tama ba tong pinagagawa ko at kung mali para at least matuto din ako. Salamat sa panunood mga Inzan!